Hello! So, tingnan natin kung ano ang pwede mangyari sa inyo next week, okay? So, i-comment down nyo lang yung zodiac sa inyo. So, habang wala pa, ako muna mamimili. So, let's go to Scorpio. 1. Scorpio, tingnan natin ang current sitwasyon ng ating Scorpio. Tarot Angels, please give me 3 cards na current sitwasyon ng ating Scorpio. Please. So, tandaan nyo kung hindi ito ang current situation nyo. Ibig sabihin, hindi ito ang para sa inyo. Check your Sun and Moon Rising na zodiac sign. Ngayon, kung ito ay para sa inyo, kahit di kayo Scorpio, maaring meron kayong sign on, o itong mensahe ay para sa inyo. Okay? Kasi, huwag niyo ipipilit pag hindi sa inyo. So, yeah. Ang current situation ng ating mga Scorpio is overall energy, natutunan nila yung dapat nang matutunan. Do sa isang part na, I'm not sure kung ito'y bad, no? Kasi hindi, let's normalize, no? Hindi naman lahat ng third party is bad. Halimbawa, para sa akin, kung na-inlove ka sa ibang tao, no? Tapos, hindi mo mahal yung partner mo, may mahal kang iba, tingin mo alin yung mas masama doon? Of course, yung mag-stay ka kasi dinadrag down mo yung partner mo. Yung naka-committed ka na akala mo, nagiging faithful ka. So, parang ganun, no? Mini-wish ka, at yun ang nimi-wish mo nga lang, hindi mo magawa, mag-take an action kasi naka-chain down ka. I don't know kung ano pa yung sitwasyon mo na naka-chain down ka, pero ito yung current sitwasyon ng ating Scorpio. Sabi ko nga, kung hindi para sa inyo, wag, kasi ganun din ako pag nagpa-private reading. Tinatanong ko yung current sitwasyon nila. Although sabihin na natin na hindi naman nandun yung tanong nila, pero tinatanong ko talaga kung ano yung sitwasyon nila para alam kong naka-align ako sa kanila. Ngayon kung hindi, binabalik ko talaga yung pera nila. So, tingnan natin yung maaaring mangyari for next week. Sunday to Saturday para sa ating mga Scorpio. Just give me last 2 cards para sa ating mga Scorpio. And thank you, Tarot Angels. So, a lot of knights here, no? You're trying to build empire by yourself para yung passion mo towards someone magkaroon ng ignition. Parang ganun, no, Scorpio? Kasi you will do anything because of that, to have a ground. However, ayaw mong sabihin to sa iba, no? Kasi iniisip mo na pagka nalaman to ng ibang mga tao, hindi matutupad yung wish mo. So, yun yung overall energy mo for the next week. Yeah, ipiprim mo yung sarili mo sa mga sasabihin ng tao, sa mga bagay na hindi na para sa'yo. Maaring lumipat ka ng lugar. Kahit nasabihin natin na wala to sa plano mo, parang aalis ka na lang kung nasaan ka. Kasi gusto mo magkaroon ng grounding sa sarili mo. Dahil may pangarap ka, okay? At kung ano man yung sisimulan mo next week, yun din yung tatapusin mo. Dahil sa pag-alis mo next week sa isang lugar, trabaho man to or moving sa ibang lugar, bahay, ganon, may mga bagay ka na opportunities na papakawalan.
At hindi mo kontrolado to, no? Sabihin man natin na parang gusto mong kainin parehas yung cake. May bagay talaga na kailangan mong bitawan. Okay? So, ang pinapayo sa dito na huwag ka magpo-focus sa mga bagay na mawawala sa'yo. Aquarius might be resonate. Heavy on Aquarius actually. Might have Aquarius sa'yo. Pero wag ka daw magpo-focus sa negative. Lahat tayo, pagka umaalis sa isang lugar, or kahit cellphone, pag nag-upgrade tayo, kailangan natin pakawalan yung luma. Okay? Kasi, paano natin makakuha yung waterproof na phone kung dalawa yung phone natin? Anong mangyayari ng isa? Thank you po, Asir. Diba? Kailangan talaga natin ng mga bagay na sa kahit sabihin sentimental pa naman to ng phone na to, pero hindi yan military grade, pero hindi yan waterproof. May tendency siyang masira. Okay? So, kailangan mo siya pakawalan. Actually, hindi lang dapat, thank you po, Mar, hindi lang dapat pakawalan, guys. Pwede mo siyang ibenta para magamit ng iba. Mas magiging pakinabang siya kaysa i-display mo siya. Okay, so, yun ang maaaring mangyari sa ating mga Scorpio. Thank you so much po sa mga nagbigay. Ano naman ang susunod natin zodiac sign? Pisces. Sige, bigay natin yung Pisces. Number 2. Teka, wait. 2 Pisces. Asan na yun? Ay, wait. Ay, grabe, maulan na araw sa inyong lahat. Okay, dapat kanina pang madaling araw ko nga lang. Kakagising ko lang. So, tingnan natin ang current situation ng ating mga Pisces. Again, kung hindi to ang current situation mo, hindi to para sa'yo. Ngayon, hindi ka Pisces, pero parang para sa'yo to, maaring yung reading na to talagang binigay ng guides mo para sa'yo at napadaan ka dito. Tatandaan nyo na kaya ako tinitingnan ng current situation nyo ay hindi, thank you Mar, hindi para ano sa inyo ha, mang chismis. Ito ay para malaman na ito talaga ay sa inyo. Dahil may mga bagay na hindi naka-align, okay? Katulad, kahit pag nagpa-private reading ako, talagang ganito guys. Para kung hindi naka-align, money back. Ganon talaga. Okay, Pisces, biruin mo, same okay, natutunan mo na yung dapat mong matutunan. Maaring meron kang ang kinalaman sa Scorpio. At may mga bagay kang inilalaban sa courts, no? Sa court, okay? Mga legal matters. And I see yung mga conflict din na nangyayari sa'yo. Either way, tinitingnan mo naman yung mga bagay na pwede mong magawa in the next days. Paano ko sasabihin na naka-positive ka naman? May mga tao kang kina-cut off, tas ang tingin sa'yo medyo nag-iba ka na, parang nagkaroon ka ng, tingin nila sa'yo parang naging masama ugali mo. I'm sure hindi naman mo sila kina-cut off because of that. Hindi naman tumaas yung ere mo. Kina-cut off mo sila dahil may mga problema kang hinaharap. At hindi sila doon yung karapat-dapat na nasa circle mo ngayon. Parang wala silang maitutulong. Parang mas bibigat pa. Okay, parang ganon. Okay, so yeah, kung hindi yun ang sitwasyon mo, Pisces, alam mo na, hindi to para sa'yo. Check your sun and moon rising. Okay, so tingnan naman natin ang, maaaring mangyari sa'yo for next week. May nakabaliktad agad. Number 15 or 6 resonate sa'yo. Please give me 2 cards na maaaring mangyari. Tarot angel sa ating Pisces, please. Please. Thank you so much. Okay. Mangyayari sa'yo, overall, energy mo is balance. Balance more on money. So, you are focused sa work and money. Okay? Ibabalance mo lahat yon.
So, Pisces, maaaring focus na focus ka sa money. At kung akala mo na parang tawag dito, may bagay ka na hindi makakawala, Pisces, na pagkakagastusan. Ito yung bagay na medyo sabihin natin, ano ba yun? Word na yun para hindi, parang obsessed kang gawin. Yung bisyo mo, yan. Maaring gagawin mo yun dahil medyo siguro pantanggal ng problema, pero ingat ka doon. Kasi once na nawala yung pera doon or nagastos mo doon for next week, ha? Mag-work ka ng mag-work at lahat yung mga bagay na sabihin natin yung mga nasa bangko mo, kukunin mo yon. Yung mga naipon mo. O yung pwede mong makuhang pera for next week. So, tandaan nyo, energy reading ako. Pwede mo ito mabago. Huwag kang gumastos or huwag kang mag-risk kahit na sabihin negosyo for next week. Kasi maaaring sabihin, maaari kasing ikaw, hindi naman lahat ng ino-obsess natin is, nomo or sa online gamble, hindi naman ganon. Maaring ito yung mahilig ka mag-invest sa mga bagong pagkakakitaan, magkakaroon ka ng imbalance doon. Saka ingat ka sa mga papasok mong mga kasi dahil doon baka hindi siya maging okay. Okay? Mag-work hard ka para sa bagay na gusto mong makuha. Ibibigay mo yung dedication mo doon. Pero again, ingat ka nga sa bagay na papasukin mo. Okay? Usually, pag nakikita ko ang devil card ng baliktad, hindi ko binabasa yan. Ang alam ko lang, ang sasabihin ko lang is, yung obsession mo before, matatanggal na. No. Kaya, yun yung naramdaman ko. So, ingat ka ha. Maglabas ng pera, akin Pisces. So, tingnan natin anong susunod natin sa zodiac sign. Bigyan niyo pa ako para dalawa-dalawa. Hi, Asir. Ano po ba ang zodiac sign niyo, Sir Asir? Ayun, Leo. Sige, tingnan natin ang ating mga Leo. Number 3, ang ating mga Leo. So, yep. Tingnan natin ang current sitwasyon ng ating mga Leo ngayon. Kung hindi ito ang sitwasyon mo, hindi ito ang para sa'yo. Check your sun and moon and rising. So, Tarot Angels. Anong current sitwasyon ng ating Leo? Please give me. Okay. Thank you po. And one last card. Yes, thank you so much. Overall energy mo, Leo, medyo parang sabihin natin childish pero in a playful way. Hindi siya yung parang nagtatantrums, okay? And parang safe ka kung nasaan ka. At may bala kang gustong i-meet na tao. Although, itong taong to na gusto mo i-meet, overall energy mo na sa isang tao, no? Na ang tingin mo, pag itong taong to nakasama mo, kung safe ka ngayon, mas magiging safe ka kasama siya. Pero nagkaroon yata kayo ng bagay, may ginawa ka atang bagay para ma-feel threatened ka na sabihin yon, kita tayo or let's have a coffee, parang ganon. Kasi it feels like na taking a risk pag yayayain mo siya. Yun yung nararamdaman mo. Pero gagawin mo pa rin siya. Okay? Maaring yayain mo siya in the night time. Yun yung naiisip mo as of now. So, kung hindi yan yung reading mo, hindi ito yung para sa'yo. So, tingnan natin na maaaring mangyari sa ating Leo for next week. Please give me 3 cards. Tarot Angels na maaaring mangyari sa ating Leo for next week. Sunday to Saturday. Please give me
Another 2 cards. Okay. Grabe naman. So, magkakaroon ka a lot of choices for next week. Lots of choices. Or mga fantasy kung paano mo gagawin yung mga plano mo. And I think isa sa mga fantasy na yon is yung akala mo, yung ongoing battle mo as of now. As of now, nararamdaman ko na may pinagdadaanan ka rin. Isa akala mo lahat ng tao is against you. Parang tingin mo lahat ng tao ayaw kang umangat, Leo. Pero I don't think so. Tingin ko hindi naman lahat. May isang tao lang na I don't think na akala mo siya yun yung tumatrader sa'yo. Kung akala mo lahat ng tao, hindi. May isang tao na nagpapatoxic ng mind mo na paano ko ba sasabihin to? Akala mo kaibigan mo. Pero sabihin natin ganito, nako tol, huwag kang mag-take a risk dyan. Hindi okay yan. Alam mo ba sabi sa'yo ng ganito, ni ganyan? Huwag ka na dun. So, mga ganon. Hindi mo alam yun yung taong yun. Hindi, imagination mo lang yung akala mo lahat ng tao ayaw ka umangat. Yung mga tao sa paligid mo na akala mo, sabihin na natin, hindi naman kasi lahat ng tao may pakailam sa atin. Hindi sila lahat may pakailam sa nangyayari sa'yo. Or gusto nila bumaksak ka. Lahat sila may kanya-kanyang ginagawang hindi maganda. Thank you po. Etong taong to, na kunwari sinasabing nagkikare sa'yo, pinapakain ka nito, nilalason yung mind mo. Para hindi ka makaalis sa ongoing battle mo as of now. Kumbaga kung ako yung kaibigan mo, na trader, ang sasabihin ko sa'yo ngayon, ay, Leo, alam mo ba, okay lang yan, huwag ka nang pumunta doon. Kasi wala rin naman mapapala doon, dito ka na lang, nomo-nomo na lang tayo. Not knowing na kung pumunta ka sana doon, pwede ka makilala doon, makita yung bagay kung saan ka magaling. Huwag ka nang bumoses dyan, alam mo naman si boss. Dito na lang tayo. Kasi gusto niya hilahin ka pababa. Gusto niya kasama ka niya lagi. Kung sino man tong taon to, ito yung gusto niya ka-level ka lagi. Ayaw niya makita umangat ka. Gusto niya magka-level lang kayo. Okay, isang card pa lang yun, ha? Heavy na yun. Maari ito yung tao na madalas mong bigyan ng assistant at support, no? So, medyo generous ka sa taong to. Walang give and take to. Ikaw lang yung nagbibigay madalas dito. Siguro bibigyan ka ng konting tubig. Tapos mamumulaklak ka. Kukunin niya lahat yon. So, akala mo pagka tinulungan ka niya, give and take kayo, hindi. Parang sabihin natin, tutulungan kita ng Monday, pero the rest, ikaw na yung tumutulong. Okay? So, ingat ka doon na hindi siya kaibigan. Actually, baka makarelate ka dito. May kilala ako na matanda na babae. Akala namin talaga siya yung kawawa. Siniraan niya yung matandang babae sa pamilya ng nanay, sa mga anak niya, sa nanay mismo nung lalaki, sa mga anak nila, sa mga kapatid na tamad-tamad naman kasi yung asawa ko. Hindi ko asawa yun, ha. I mean, yun, ganyan yung sinasabi niya. Kailangan ko ng pera. So kami, pahiram ng pahiram. Huwag mo sabihin na nakahiram ako kasi ubusin yun sa sugal. Ganon. Alam mo, bandang huli nalaman namin. Hindi pala. Ginagawa niya para siraan yung asawa niya para hindi makalapit sa amin yung lalaki. Para hindi makaalis yung lalaki kung nasaan siya. Kaya pala yung lalaki nagtatrabaho kahit man lang mineral water boy. Kahit na pero siya yung nagpaaral sa mga kapatid niya, ha. Hindi siya nakapagtapos kasi nagpaaral, pero naniniwala yung mga kapatid kasi sinasabi ng asawa niya kasi mukhang kawawa yung asawa niya. So,
Maaaring partner mo rin to na hinihila ka pababa kasi ang gusto niya, makita na, oh, iniwanan ka na ng pamilya mo, ng kapatid mo, wala silang kwenta. Ako, nandito lang ako. Ingat ka doon. Kasi pagka ganun ng babae, hindi ka aangat. Gusto niya makulong ka niya sa ilusyon na siya lang yung magmamahal sa'yo. Not knowing na madaming tao, madaming opportunity, ang handang tumulong sa'yo. Pero inilalayo ka dahil sinisiraan ka sa mga kapatid mo pag nakatalikod ka. Pero pag magkakaharap kayo, hindi, mabait naman yun eh. Naku, nangyari yan sa amin. Awang-awa ako dun sa lalaki. Kasi yun ang reason kung bakit mga ganun tao, ang reason, kung bakit akala mo may strength ka, akala mo dun kumukuha ka ng strength, pero hindi. Nagkakaroon ka lalo ng self-esteem na low self-esteem, lack of confidence sa mga bawat gagawin mo. Kumbaga, kung binibigyan ka niya ng confidence na magtrabaho ka yan as a mineral water boy, kasi alam niya hindi ka aangat. Hindi ka makakaalis kung nasaan ka. Ever wonder bakit hindi ka, pagka gusto mo sabihin na, gusto ko mag-apply for managerial o kaya for QA, wag! Hindi natin kaya, hindi mo kaya yun. Ano ka ba? Tandaan mo, magsasabong ka lang. Kung dati na sunerte ka lang, na pinagtrabaho mo yung mo doon, mga anak mo doon. Mga kapatid mo doon, dati nakakutay tamba. Pero ngayon, ganon. Mga ganong toxic na babae. At kahit lalaki na partner, ingat kayo. Kahit kaibigan. Pero mostly, hindi mo nakikita kasi mismo yung partner mo, sila yung nagdadrag sa inyo pababa. Awang-awa ako doon. Doon sa lalaki. Mas matanda kasi sa amin yun. Pero, sinabihan ko yung babae na akala mo hindi ko nakikita yung ginagawa mo para ilayo yung sa mga anak niya, yung tatay nila. Not knowing na akala nung tatay, bait-bait naman ng asawa ko, siya lang yung tumatanggap sa akin. Gwapo kasi yung lalaki. Unang boyfriend nung babae. So, ayun nga, ayaw niyang pakawalan. Tandaan niyo guys, kung akala niyo pinoprotektahan kayo, mas maniwala kayo sa partner na kaya mo yan, harapin mo yung takot mo. Kasi wala namang mawawala kung itatry mo guys. Unless, di ba sabihin, no, sige makipaggera ka, makipagganyanin ka, no. Pero kung sabihin na, tatry ko nga mag-managerial, kahit wala akong pinag-aralan, pero alam ko gamay ko yun di go. Wala naman mawawala kung itatry mo Huwag ka matakot. Ganon yung partner. Ngayon pag sabi mo, wag! Dito ka na lang, magtinda ka ng banana kayo, magtinda ka ng luto natin. Kasi gusto niya, magka-level kayo. Naranasan ko rin yung ganong ex, kaya ingat kayo. So, yep. Tapos na tayo sa Leo. Tingnan natin yung partner nyo. Ay, balin, nauna ko na yung Scorpio, guys. Pero follow nyo ako dito sa YT ko. Eto, sana naman na-record na. Patawarin nyo na ako na hindi ko na-upload lahat. Pero sana na-record na. Yan yung YT ko. Same din, Onahanas Tribe. Ilalagay ko na doon yung mga kasi timestamp. Pipindutin nyo na lang. Okay. Parang, gusto ko din sabihin na balang araw, magkakaroon din tayo extended reading, no? Para makita nyo yung buong forecast nyo. At saka yung mga collective. So, yep. Anong susunod nating, Okay, dalawa yung Aries. So, guys, sorry. Una yung Aries. So, tingnan natin ang current sitwasyon ng ating mga Aries. Tandaan nyo kung hindi ito sitwasyon, kung ipipilit, guys. Kung hindi ka naman Aries, pero same ng sitwasyon mo, may mensahe ang guides mo para sa'yo dito. Basta always check your sun and moon and rising, okay? Tinatry ko lang talaga yung energy check dahil ganito talaga ako. So, yep. Aking Aries, excuse me ha, kasi grabe, ang lakas ng ulan dito. So, naka-turn in ka and more on time mo sa internet, okay? Na-block ka ng someone, pero gumawa ka ata or nagkaroon ka ng way para makita yung laging post niya. Ito yung taong to is
mas mataas pa sa soulmate. So, medyo, etong taong to, hindi mo alam kung bakit. Kahit ano nangyari sa inyo, or matagal na kayo hindi nag-uusap, no? Ang tingin ko, hindi ka, para kang moth sa flame niya. Hindi ka makaalis. Okay. Pero kahit na sabihin natin, alam mo yung nangyayari sa kanya, nakikita mo, nag-update naman siya, feeling mo pa rin alone ka. Broken ka dahil, I think, gusto mo sana siya makausap. Kumbaga, gusto mo sana siya mahawakan. Pero, hindi mo alam. Bakit ganun? Hindi ka makapag-first move or something like that. So, hindi ko rin alam. Wala kasi dito yun. So, tingnan naman natin ang maaaring mangyari sa'yo for next week. Tandaan nyo, hindi ito yung pwedeng maging continuation ng current situation mo na maaaring mangyari sa'yo next week kasi hindi tayo fixated. Ngayon, kung gusto nyo magpa-private reading, PM nyo lang po ako. Tapos, i-check natin yung energy nyo kung magka-align. Dahil kung hindi, babalik natin yung pera nyo. So, tingnan naman natin ang maaaring mangyari sa ating Aries for next week. And one last card. Yeah. Okay. So, yeah. May bagay ka na pinaglalaban as of now na until next week, ganun pa rin. Pero, kung ano man yung tanong mo sa sarili mo, ang sagot dun is yes. Kung ang tanong mo ay kung dapat ba ako lumipat, is yes. Kailangan mong lumipat. Kailangan mong tanggapin kung may trabaho sa malayong lugar, abroad man, or other city. Yeah, tanggapin mo. Kailangan mong maging mahabang pasensya about sa pera. Kailangan mong i-check yung not only yung pera ha. Kailangan mo din i-check yung sarili mo. Kailangan mong tapusin yung mga bagay na sinimulan mo. Number 9 might be resonate. Virgo might be resonate. Kung yung reason kung bakit kailangan mo mag-travel is to be alone, yes din yung sagot doon. Kasi kailangan mo mag-soul searching. At mag-reflect sa mga nangyari sa buhay mo. Kung ito yung reason kung bakit kailangan mo kilalanin yung sarili mo bago ka makapunta dun sa may higher soulmate mo. Yeah. Kailangan mo kasi muna makilala ang sarili mo kung ito yung klaseng pagmamahal ang gusto mo. Yung magtago ka habang buhay. Na nasasaktan ka at habang buhay magtatanong ka sa sarili mo, paano kung ginawa ko to? To be honest kasi tayong mga tao, no? Akala natin, mas okay na hindi natin alam ang mga sagot. Pero sasabihin ko sa inyo, may mga bagay na pag hindi mo tinekris, hinayaan mo na lang yung sarili mo, ni-reject mo. Nagkaroon ka na ng sarili mong imagination na yun yung sagot. Ang masasabi ko sa inyo, habang buhay nyo tatanungin ng sarili nyo, paano nga ba? Ano nga ba yung magiging sitwasyon? Ano nga ba yung sagot kung ginawa ko to? At kahit sabihin mo na sa mabuti kang kalagayan, one of these days, thank you ma'am, hindi ka magiging masaya. Iisipin mo pa rin yun. May part pa rin yun ng pagkatao mo na kulang. Kaya hanggang kaya pa, go mo lang. Okay? Para sa ating mga Aries. So, ma'am, thank you po so much. Ano po yung sodak sa inyo? Hindi ko makita. Thank you.
Okay, wala pa naman si Ma'am. So, yep. Unahin natin yung Sagittarius. Number 5 na tayo, no? Okay. So, tingnan natin ang mga fellow Sagittarius ko. Anong current sitwasyon ng fellow Sagittarius ko? Please give me 3 cards. Again, kung hindi to sitwasyon mo, hindi yung reading ang para sa'yo. Hindi yung guide sa para sa ngayon. Kung hindi ka Sagittarius, alam nyo na, may message kayo doon. Okay, yep. Sagittarius, ang dami mong taong binlock, no? Ang dami mong kinat-off, dinismiss. Reason para isipin nila dinismiss mo din yung feelings nila. Kasi naka-commitment ka sa sarili mo. Pero hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita to. May tao na ready mag-commit sa'yo. At yung taong yon, yung sign na yon, kung sino siya, is yung ready makipag-meet up sa'yo. Okay? Ready makipag-plan or discussion kung ano yung mga nangyari at yung mga balak mangyari. Yun yung taong yon na ready sa commitment. Yun. Walang iba. Alam ko marami kang option. Pero yung tao na gusto kang harapin kahit binlock off mo, dinismiss mo, yun. So, itong taong to, no, usually, ewan ko pero sa'yo, ang nararamdaman ko, itong taong to, kahit binlock mo na, tinitingnan niya yung mga information mo online, kung anong ginagawa mo, kung saan ka pumupunta, kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung kailan yung right time na pwede ka makausap. So, I don't know lang kung paano kanya kakausapin, no? Kasi, binlock mo nga siya, pero, doon mo makikita kung gaano kadeterminado yung taong to. Okay? So, tingnan natin sa Sagittarius ang maaaring mangyari sa'yo for next week. Okay? Tarot Angels. Please give me 3 cards. Last 2 cards na maaaring mangyari sa aking Sagittarius for next week. Talking about choices, yep, andun pa rin. Overall, yep, maaaring magkaroon ka ng reunions or collaboration with other people for next week. Maaaring may birthday yung kakilala mo, kaibigan mo, umalis kayo, ganon. Or may, attend ka ng party, ganyan, nomo-nomo. At marami kang choices na I'm sure alam mo na yung pipiliin mo. Kasi tingin ka sa Sagittarius, yung choices na pinipili mo, is yun yung, 10 of Cups mo. Yun yung parang, yes, ito yung happiness ko kasi ito dito magiging committed din ako. Ito yung gusto ko. So, kung may ongoing battles ka, at may mga tao na alam mo na, yun nga, yung mga kina-cut off mo, kailangan mong, etong mga taon to, may mga tao nagde-drain sa'yo. Although sabihin natin may mga kinat off ka na, pero nagde-drain pa rin yung energy mo. Sagittarius, kailangan mo lang umatras. Kasi paano kung family mo to, no? Hindi mo naman pwede lahat i-cut off. I-atras mo, tapos mag-ano ka muna. Parang magkulong ka muna sa kwarto, parang ganon. Kasi baka mamaya lalo ka ma-drain. Tapos ma-focus ka sa negative. Not knowing na yung hinihiling mo o yung pinagdadaanan mo ngayon na mabigat sa'yo, yung mga pasan mo, malapit na matapos. Tandaan mo, pagka medyo pangit yung aura mo, tapos may nasaktan kang iba, thank you po, Ma'am Konsehal. Ay, Konsehal. Maaring maano mo sila. Magkaroon ka ng karma, okay? So, check yourself din. Yun yung maano ko. Alam ko mainitin ng ulo minsan, lalo na pagka yung energy ng ibang tao.
nakukuha natin. Ang ginagawa ko lang, sisingin bowl, ganyan. Tapos, sage. Yan. Isang dami kong healing stone. Actually, nagbebenta rin ako, pati ng sage siya. So, yeah, tingnan natin yung thank you po, Samurai. Samurai, ano po yung mga nagbigay sa akin, ano po yung ano nyo? Welcome po. Okay. Pisces. Okay. Tapos na kami sa Pisces. Ma'am, ano po yung sodak sa inyo? Thank you so much. Hello, ma'am. Thank you. Ano po yung sodak sa inyo po? Ay, thank you sa roses. Hello, Baba. Ma'am, ano yung sodak sa inyo? Ayan, Pisces. Ma'am, Pisces nga. Tapos na po ako doon. Ano na po. Pero ito, follow nyo ako dito sa YouTube. After nito, mga mamaya-maya lang pagka-edit ko nito, i-upload ko. Tapos diretso na po yan, i-click nyo na lang po yung no? Thank you ba? Ano po yung sodak sa inyo? Yung tawag dito? Yung timestamp po doon. Okay? Hello po ba ha? Ano po yung sodak sa inyo? Thank you so much. Ang dami talaga Guys, hindi ko makita yung iba. Thank you. La. Mariread ko naman po lahat. Bali, i-follow nyo lang po ako dito. Promise. Thank you po. Hindi ko makita yung buong pangalan Samurai yan. Okay, sige. Yung unang dalawa na lang na makikita ko po. Yan, Taurus. Sige, Taurus. 5, 6. Ang Taurus. Taurus muna tayo, no? Kasi hindi ko makita yung iba. Pero guys, eto, follow nyo ako dyan sa YouTube, dyan sa taas. Kasi ida-download ko to after ng editing nito. Siguro mga tanghaling andyan yan. For next week naman to, Sunday to Saturday. Tapos, tawag dito? I-click nyo na lang yung timestamp doon. Hindi na kayo mahirapan. Maaaring magkaroon ako ng extended reading susunod. Pero yun yung sa channel ko. So, tingnan natin ang current sitwasyon ng ating Taurus. Current sitwasyon ng ating Taurus. Please, Tarot Angels, give me 3 cards na current sitwasyon ng ating Taurus. Thank you po sa lahat ng nag-give. Sorry po kung medyo natatapunan po. Please give me another and one last card, Tarot Angels, na current sitwasyon ng ating Taurus. Okay. So, overall, energy ng ating Taurus is ready siya mag-commit ng long term, no? At nakikita niya na yung mga signs na this is it. Maaari nakikita niya 11-11, 2-2-2, 3-3-3. At itong taong to na ready to commit tong ating Taurus is parang nakikita niya rin yung mga song. More on, synchronicity to, no? Parang kung ito ba yung taong para sa akin, yun na yun. Yup. Yung name niya, initial niya, numbers, songs na nagpapaalala sa isang about sa kanya, yun na yun. At kung ito ba yung tamang panahon para propose ako, yes. Yes. Pero you are in denial pa rin. Yeah? Ready ka mag-commit pero in denial ka. Kasi ayaw mo pang harapin yung totoo. Okay? Ang dami mong reason na hindi pa ito yung tamang panahon, hindi ito yung taong to, hindi ito yung para sa akin. So, Taurus. So, kung di yun ang solusyon, alam mo na. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Taurus for next week. Please, Tarot Angels, give me 3 cards na maaaring mangyari sa Taurus. Thank you so much, Tarot Angels, and So, feeling trap ka nga, kasi nga, I think, parte yun ng pagiging in denial mo, Taurus. Feeling mo helpless ka and powerless, pero, actually, you're not. Gemini might be resonate, Leo, Aries. Yeah. Hindi naman talaga. Ang problema sa'yo, ikaw yung gumagawa ng sarili mong
pressure at anxiety. Kasi binibigyan ka na ng signs. And you want to have someone to hold na totoo. Yung nakikita ko, no? Feel at home ka sa tao na to, sana. Nga lang, in denial ka eh. So, tatapusin mo kung ano yung sinimulan mo for next week din. Tingin ko may mga bagay ka na gagawin paunti-unti. Halimbawa, kung hindi mo dati ginagawa to, I think this time gagawin mo. Kung dati hindi mo siya kinakausap, I think gagawin mo yun. Pero parang magsisimula ka lang muna sa high. Okay? Para lang mawala yung takot mo or in denial mo. At magkakaroon ka ng reunion with your family or maari sa high mo na yon. Magkaroon kayo ng reunion kasi you feel at home din. At nakikita ko yung dalawang tao dito na masayang masaya sila. Maaring hindi ka magsisimula na sabihin syempre na I love you, mahal kita. Pero parang magko-collaborate kayo or teamwork, yun yata yung excuse mo. Dahil ang pinaplano mo is kilalanin muna mabuti siya. At titingnan mo kung ikaw ba magiging karapat-dapat. Dahil ang tingin ko yung partner na gusto mong kausapin is, ang gusto niya is mature and compassionate. Titingnan mo kung para ka dun sa, kung swak ka dun, okay? Pero tingin ko yes, ikaw, kasi mature and compassionate ka naman. So, hindi ko alam magiging outcome nito. Ang alam ko lang, ang nakita ko lang dito, once na nag-make ka ng small step, magkakaroon ng mag-aari kayo magkita ulit. Ay, kain tayo sa labas, gusto mo ba? Tingin ko papayag siya. At may papakita mo doon, yung buong buong pagkatao mo. Pero, I mean, magiging, idadown mo yung walls mo, pero in a matured way. Hindi yung parang, idadown mo yung walls mo, pero pangit na, parang alam mo yung isip bata. Parang ikaw na sasabihin mo na, ang grabe yung nangyari sa akin, yung ganito, ikaw lang yung pinagkakatiwala ko, ikaw lang yung sabihin ko ng ganito, yung mga ganon. So, yun yung pwedeng mangyari sa inyo next week. Yun yung lumabas eh. So, wala akong nakikita about sa money or career, about sa love yung nakikita ko. At yun yung towards doon sa sitwasyon mo. Okay? So, yeah. Tingnan natin ang susunod. Tingnan natin ang susunod. Ma'am, yung mga ganyan tanong po, Samurai, Capricorn, tama ba? Capricorn ba? Yes, Capricorn. Okay, sige, sunod natin. Yung Capricorn naman tayo ay 7. So, might be resonate sa'yo 7. Yeah. 7. Kaya ko na yung intindihin, char. So, yeah, tingnan natin ang current sitwasyon ng ating mga Capricorn. Please give me 3 cards para sa ating mga Capricorn. Current sitwasyon nila, Tarot Angels. And one last card. Okay, ito nga. So, Capricorn, no, kahit lalaki ka, I think you're in a divine feminine energy, which is your nurture yourself. I mean, you're not looking for love. Kaya mong mahalin yung sarili mo. You're focused on sa a lot of hustling, money. Okay? Even so, na minamahal mo yung sarili mo, you're magnetic towards someone na hindi mo alam kung bakit, hindi mo ma-resist. Pero tingin ko, kahit na magnetic
yung nararamdaman mo, may nangyari sa inyo na reason kung bakit hindi kayo pwedeng magsama or magkabalikan. Something like that, no? Or, meron kang relasyon na kailangan mong bitawan para doon sa tao na hindi mo alam kung bakit ganun nga yung kamagnetic yung nararamdaman mo doon. Okay? So, tingnan natin. So, kung di yun ang sitwasyon mo, alam mo na. Tingnan natin maaaring mangyari sa Capricorn for next week. Grabe. Dinamihan ko kasi yung baygon dito. Although wala naman masyado. Napikon kasi talaga ako. Nabuksan yung pinto. Okay. So, next week, aking Capricorn, balance din yung, yeah. Kung naka-feminine energy ka, even though kahit anong ang gender mo, next week you will become an emperor. And ewan ko, ang narinig ko sa akin, hihiwalayan mo yung tao na current situation mo ngayon or relationship mo as of now. Hindi naman pwede rin naman hindi relationship siya, no? Yung mga tao din sa paligid mo. Yap. Kasi gusto mo magkaroon ng solid ground na beginning. Okay. Sabihin na natin na parang, hindi na ito yung para sa akin. Okay. Gusto ko na ng bagong yugto ng buhay ko. Na, this time kasi kilala ko na kung anong gusto ko. Okay? Alam ko na yung gusto ko. Alam ko na yung paglalaban ko. Yun yung gusto mo. Maaring magbigay ka ng proposal or offer. Or, if ikaw yung feminine energy, maaring meron magpropose sa'yo. Alam mo yung nararamdaman ko kung ikaw yung masculine na magpropose ka. At once na nag-grab mo yung tao na yon, ipapakita mo sa kanya kung gaano ka-stable na tao. Kung gaano kung maaari kung may may anak, yung proposan mo, kung gaano ka-stable din at pwede maging ama sa kanila. Pero at the same time, hindi lang number 4 might be resonate din. Hindi lang puro stability ang kaya mo ibigay at pagmamahal ko, hindi. Yun nga, kahit financial kakayanin mo dahil mahal mo nga to. So, yep, yun yung nakikita ko. Ngayon, kung general to, reading, sasabihin ko sa'yo na, yep, magkakaroon ka ng stability for next week at control sa mga pangyayari sa buhay mo next week. At magkakaroon ka ng financial new beginning, security about sa money. Yung minamanifest mo ngayon, papasok siya next week. Kung naghahanap ka ng job, papasok siya next week. Okay? So, yep. Yun ang ating para sa ating mga Capricorn. Ano ating susunod? Okay, Leo tapos na ba? Guys, tapos na ako sa Leo. Niloloko nyo ako, ha. Tapos na ako sa Leo. Bigyan nyo pa ako ng iba. Hi, Sarah. Naku, hindi ko alam yan. Huwag nyo ibibigay yung full date of birth nyo, ha. Wag na. Aquarius. Sige, Aquarius tayo. Number ano na nga yung kanina? 7, no? 8 to. 8 tayo. Kay Aquarius. So, tingnan naman natin ang current sitwasyon ng ating mga Aquarius. Okay. Uy. Ang bilis, ha. Parang ang bilis ng mga Aquarius makipaghiwalay sa isang tao, ha. Yeah, might be resonate ka din sa kanina, sa Capricorn. Kasi, naka-divine feminine energy ka din. At makikipaghiwalay ka na. Baka jowa mo tong Capricorn, maghiwalay na kayo. Makikipaghiwalay ka na. Kasi may mga bagay ka nakita through online.
Maaaring nakita mo may iniispayan tong si jowawers mo. Okay? Or kung hindi man to jowa, pamilya mo na irreconcilable na. At nakita mo yung mga information, yung mga resibo na kailangan mo. Kasi makikipaghiwalay ka na sa taong to, no? Dahil, or hiwalay ka na nga actually kasi napapagod ka na mag-pretend. Okay na okay kayo, na masaya kayo. So, yun yung nakikita kong current situation mo pa lang to. Hindi pa to reading, ha? Yeah. Nahirapan ka na. So, yun yung maaari, no? Tingin ko parang bigla ang kakat off mo to. So, yeah, tingnan naman natin yung maaaring mangyari sa Aquarius for next week. Tandaan nyo, pwedeng hindi resonate kayo na tinitingnan ko lang yung energy nyo para alam nyo na para sa inyo yun. Please give me, okay. And one last card, Tarot Angels. Oo nga. Malay na. Ano ba yung gusto lumabas kanina? So, gusto lumabas nung moon aking Aquarius. Aquarius, may good news na makukuha ka for next week. Yun naman maganda. So, don't ka maglalay ng mga bagong foundation. About sa money yan, no? At yap, kung may pinapasok ang negosyo, magkakaroon ka ng bagong financial na pagkakakitaan, or bagong trabaho, or tataas ang posisyon mo, something like that. Yung irreconcilable, yap, magkakaroon ng ending kung ano man ang dapat magkaroon ng ending dahil may makikita kang may makikita kang lihim nalilinaw sa'yo at tatapusin mo na yon. Okay? I-release mo na, i-let go mo na yung nagpapahirap sa'yo, Aquarius. Number 13 for resonate, number 18 or 9 might be resonate. Kasi kailangan na may magbago sa yugto na to. At lahat ng mga secrets na mabubunyag. Aquarius, kung may papakawalan kang tao, dahil alam mo na hindi ikaw yung gusto niya, nakita mo kasi na tawag dito na may ini-stalk siya, kung unfaithful siya, kung papakawalan mo siya, remember na mare-recognize mo, magkakaroon ka ng recognition dito towards that, no? Not because na pinakawalan mo siya dahil napagod ka, kundi pinakawalan mo siya dahil alam mo na hindi ka na niya mahal. At kung i-continue nyo pandalawa, no, ang mangyayari dyan is lagi lang siya mangloloko ng mangloloko. So, remember, ito lang din ang mapapayo ko sa ating mga Aquarius, no? If ever na may papakawalan ka na tao, tas alam mo na hindi ka mahal, don't wait sa karma nun. Pag nakita mo nagtatribe sila, not because lahat ng tao actually, kung ikaw magpapakawala dito dahil siya ayaw niya mag-take accountability, magkakakarma siya. Pero kung siya yung nagte-take accountability, tas halimbawa sinabi niya, hindi na kita mahal, pasensya ka na, wala siyang karma doon. At wala ka rin karma doon kung papakawalan mo siya. Pero kung ihilahin mo rin siya pababa, halimbawa, ay, hindi kita papakawalan. May ganito na tayo, may ganyan na tayo eh. Doon ka magkakakarma. Pero kung ikaw yung nag-take accountability na sinabi mo na ganito na, mahal mo pala siya, may gusto ka palang iba eh. Ba't hindi mo pa ako pakawalan? Nakakabwisit ka na eh. Magkakakarma yung tao na yon. So, be mindful ha. Hindi kasi lahat ng third party may karma. Tandaan mo, para sa akin, mas okay na siya yung magsabi, di ba? At ikaw ang kumawala kaysa tumagal pa dahil ayaw mag-take accountability na itong taon to, no? Hihilahin ka niya pababa. Pero may iba pala siyang gusto. Sabihin na natin kahit may best friend pala, ba't ka na girlfriend? May ano ka ba? May ganito ka ba? Best friend, may sira ka ba? Uunahin mo yung best friend mo kaysa yung kahit na boy best friend, ha? So, be mindful, ha? The more na maaga mo pakawalan tong taong to, the more na makukuha niya yung karma niya agad-agad. At the more na makukuha mo yung swerteng nararamdaman mo.
Na alam mo nandyan na yung swerte mo pero hinihila ka ng taong tong pababa. Alam mo kung bakit? Teka honey, hindi naman yun Anong kinalaman ng pera nung sa lab? Malaki. Nahihila ka niya pababa, papasok ka sa work, mabigat na mabigat ka. Tapos ang tingin mo sa sarili mo hindi din okay kahit na ang dami mong accomplishment. Tapos itong taong to may ibang nilalangit. Nako, nananasan na ng kapatid ko yan kaya tigilan nyo. Hiwalayan mo yan, lalo na kung nakakababa siya ng confidence sa sarili mo, hiwalayan mo na talaga. Kasi ayan once sa pinakawalan mo, andyan puro pera. At marirecognize mo lalo pa yung sarili mo at yung mga ibang tao. Okay? So yeah, para yun sa Aquarius natin. Nako, tigilan natin yung mga bagay-bagay na i-hold yung mga tao na hindi naman tayo mahal o kaya may girl best friend pa or boy best friend pa. Nako, ewan sa mga yan. So, yep, susunod natin. Yes, tapos na ako sa Scorpio. Virgo. So, okay, yep. Number 9, ang ating Virgo. Okay, tingnan natin ang current sitwasyon ng ating Virgo. Please give me 3 cards. Tarot Angels. Current sitwasyon ng ating Virgo. And 1 last card. Virgo, as of now, naka-mental prison ka at nagpe-pretend kang masaya. May desire ka. Tingin ko may dinidesire ka, pero parang yung taong to nagkakos ng drama. Yun yung, or kailangan magkaroon kayo, thank you, Sir Terry, ng problema bago matupad yun. Yung parang ganon. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Virgo for next week. Thank you, Jobel and Joanne. Please give me another 2 cards, Tarot Angels. And yeah, based on cards ng Virgo, So, alam mo yung gusto mo, nga lang hindi mo makuha dahil siguro ayaw sa'yo ng taong to. Thank you, Ma'am Kyla, sa ice cream. Naalala ko tuloy si tatay, napapanood ko. Okay, Virgo, overloaded ka pa rin for next week. So, mga Virgo natin, birthday nila bukas. So, happy birthday. Thank you po, Ma'am. Ma'am Heart na nakita ko. Hindi ko mabasa. Okay. Overburden ka for next week. Huwag naman, month yun sa, bukas, Pero, lahat ng pinaghihirapan mo for next week, ikis magkakaroon ka naman ng success and victory. O, diba? So, yeah, kanimbawa ko maraming deadline, maraming trabaho binibigay sa'yo si boss. Sorry naman, sabi ni boss. Nare-recognize ka naman niya. Okay, nakikita niya may achievements mo. Searching ka rin, Parang, kasi nakikita mo na, bakit nga ba hindi ako gusto ng taong mahal ko? Okay? Isa yon. Or, kahit sabihin mo, anong hard work mo, sabihin natin, may ka naman hindi ka naman taghirap. Kasya naman yung pera mo, pero bakit nga ba yung kulang? Parang kukulangan ka. At, ipapalo mo kung ano yung passion mo, yung dating sinet aside mo, mukhang yun ipapalo mo na siya at wala ng takot. Kung ano man yung passion yung about sa love, sa tao, saka ibabalik mo yung dating ikaw. Parang ngayon, medyo paano ko ba sasabihin to? Medyo tingin mo down ka sa sarili mo. Parang ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Pero next week, once na nag-soul searching ka, kasi kasama yun doon, ibig sabihin nag-hermit mode ka, babalik yung dating ikaw. Yung very fashionable. So, yep. Yun ang pwedeng mangyari sa ating mga Virgo. Very straightforward lang. And, next natin,
Meron na lang tayong tatlong zodiac sign, which is Cancer, Gemini, and Libra. Cancer, sige. Unahin natin yung Cancer. Guys, ano tawag dito? Huwag kayong mag-alala kasi eto, ipollow nyo ako sa YouTube, Ohanes Tribe. I-click nyo na lang po doon yung yung zodiac sign nyo. Mamaya-maya mga tanghali para makita nyo kung ano yung reading ko doon. Tapos, baka soon magkaroon din ako ng extended reading. Pwede rin kayong magpa-tarot reading sa akin private. Hindi ako nag-PPM. Kayo po yung mag-PPM sa akin. At i-check natin yung energy nyo kung naka-align kagaya ng ganito para malaman natin kung naka-align nga tayo dahil kung hindi, ibabalik ko yung pera nyo. Money back guarantee kasi ako. Hindi ako namimilit ng energy, no? So, tingnan natin ang nangyayari sa ating Cancer para ang matira mamaya is Libra and Gemini, which are Earth sign. So, yep. Ang current sitwasyon ng ating Cancer, please tarot angels and give me one last card. Thank you sa mga nag-give at sa mga nag-stay kahit nabasa ko na para sa mga payo na pwede nyo ikalat na payo nyo din sa mga kaibigan nyo na huwag kayong mahiya guys kasi tayo bilang mga tao may resonate ka rin dito Cancer kasi pumasok siya sa isip ko. Takot tayo magsalita ng bagay na pwedeng masaktan ng isang tao or i-discourage nila. Pero guys, halimbawa kung katulad ko, kanta ako ng kanta, tapos sinabihan ako ang ganda ng boses ko, tataas yung confidence ko, pero pagdating ko sa singing contest, doon pa ako lalagakpak, na sasabihin, hindi naman talaga maganda boses mo. In-encourage ka lang ng friends mo. Which ang mararamdaman ko nun is betrayal. Okay? Hindi yun nakakaganda ng damdamin ko. Nasa iba ko, kasi nagtiwala ako sa inyo, kaibigan ko kayo, ayaw nyo masira nga yung tiwala ko sa inyo, pero ang nangyari, nasira yung tiwala ko sa sarili ko, at mawawalan ako ng tiwala sa inyo, hindi lang nasira. So guys, kahit na makasakit tayo, pwede natin sabihin ng, parang ako, nagpapayo sa inyo, diba? Pwede naman ako magsabi ng magagandang bagay. Pwede ko naman sabihin, babalikan kayo ng ex nyo. Pwede naman sinabihin ko na, pagka pumunta ka doon, okay kayo. Hindi ko gagawin yun. Kasi, may mga tao, may mga bagay tayo na dapat i-risk. Okay? Hindi ko pwede sabihin din, kahit wala kang gawin kung para sa'yo, magiging kayo, no? Steady ka lang dyan. Para lang kumita ako sa inyo at magkaroon ako maraming viewers. Hindi. Dapat i-encourage natin yung mga taong totoong mahal natin na sabihin natin, wala naman mawawala kung gagawin mo to, diba? Sumugal ka na lang. Sumusugal ka ng may ganito Ano pa yung isusugal mo lang yung take a risk na magpasa ka lang ng ng application dyan, tol, diba? Yung mga ganon, diba? Kasi, guys, kung hindi natin sila, hayaan natin sila sa comfort zone, yung mga taong mahal natin sa buhay, yung mahalaga sa atin, hindi sila aangat. Hindi naman para sa atin yun, oo. Hindi natin burden yun, oo. Pero mahalaga sila sa atin, diba? Gusto natin sila makitang umangat. Sabihin natin yung totoo. Tol, mabaho yung kilikili mo kaya ka di natatanggap Biruin mo, tawas ka. Gusto mo ba pairamin kita? Yung mga ganon. Kahit mga ganon simple lang. So, kaya yung kakilala ko, nagagalit siya sa akin pag sinasabi kong baho ng hininga mo. Sasabihin niya sa akin, para kang ganyan. Sabi ko, gusto mo ba sa iba mong pamarinig? Sabi kong ganun. Mabuti na nga sa akin. Nag-toothbrush ka doon. Meron doon. Oo, ganun ako. Pero nagtatawanan kami. Hindi naman yung baho na yung pinapahiya ko siya. Hindi. Pag kaming dalawa lang. Sabi ko, nag-toothbrush ka. Yung mga ganun bagay. Kasi isipin mo, kaibigan ko na to. Sanay na ako sa amoy niya. Paano naman pag nag-interview siya? Di ang baho niya. Kahit sabihin natin, ganda ng credential niya. Pero ang baho ng hininga. Nako naman yung mic namin dito, diba? So, kailangan nyo sabihin pa rin yung mga negative nila para mabago nila, guys. Kung ano yung ginagawa ko, yun na lang din yung, diba, prito? Yun na yung gusto kong ibigay niya sa ibang tao. Na sabihin nyo yung totoo para, halimbawa ko sabihin nyo na sa akin, ay, hindi maganda boss mo. Pero, at least alam ko, may iba akong talent na pwede kong pagkaabalahan. Hindi yung kanta ko na kanta, I did it, bye! Mga ganyan, diba? So, yeah, ilagay natin yung mga taon mahal natin sa tama nilang path. At yun yung gusto kong ibigay din sa inyo. Okay? So, yep.
Ang ating Cancer. Cancer, marami kang nakikitang signs towards sa person, no? So, more on person at completion yung mga nakikita ko rito. Pero, may mga taong poison or toxic sa paligid mo or at may isang tao ka na naka-heartstring o pregnancy. So, hindi ka makalapit towards sa tao na may nararamdaman ka, okay? Na hindi mo alam kung bakit. Ay, may siguro kontento ka na kung nasaan ka, ayaw mo ng conflict, pero nakikita mo yung sign bakit binibigay sa'yo to is because ikaw lang ang nakakaalam nun. So, tingnan natin maaaring mangyari sa Cancer for next week. Okay. Ayoko tanggapin yan. Kasi same na same siya nung kabila. Please, Star at Angels. Give me, maaaring mangyari sa Cancer. So, baka, resonate ka din sa, Cancer. Sa, ano ba yung last reading kanina? Yung 9, yung Virgo, no? So, yup. And yan. Okay. So, Cancer, magkakaroon ka ng clarity. Ay, sign mag-resonate sa'yo. Magkakaroon ka ng clarity sa nangyayari sa'yo sa ngayon. Magkakaroon ka ng clarity kung bakit nakikita mo yung mga sign na yan. Ito ay towards sign sa Empress, Divine, feminine energy, despite of their gender. Okay, at magkakaroon ka ng responsibilidad sa kung ano mang clarity na makukuha mo. Okay? Lumalabas dito yung finishing what you start. Kahit dati ko pa naman nakikita ang Knight of Pentacles. Thank you so much, H bars. Kahit dati ko pa naman nakikita to. Pero lahat ng mga tao, mostly, thank you, Anne, na mga nandito, tinatapos nyo ngayon yung mga bagay na sinimulan nyo. At ang nararamdaman ko sa'yo, Cancer, thank you, Angela. Ang nararamdaman ko sa'yo, Cancer, no? Kung ano yung nagpapatay down sa'yo, yun yung tatapusin mo na. Dahil magkakaroon ka ng tower moment. Okay? Sudden. Change. Thank you, Banji. 7 or number 16 might be resonate. Okay, guys? Magkakaroon ng linaw yung lahat na nakikita mong synchronicity towards sa isang tao. Tatapusin mo yung bagay na akala mo may stability ka before. Thank you ulit, H&H Bars. At yung magkakaroon ng tapos na yon, magkakaroon ng chaos at disaster. Pero it's meant to be. Dahil dapat matagal na tong nawala sa buhay mo. Thank you po sa lahat. Ang dami naman gift ni H Bars. Thank you. Thank you. So, para sa ating mga Cancer. Thank you, Angela. So, last natin, ang last two natin is Gemini. Okay. Huli natin yung Libra. So, guys, huwag kayong mag-alala, no, kung tapos na to. I-follow nyo ako sa YouTube. Ohana's Tribe din po yan. Tapos dito, mamaya-maya, mga tanghali, naka-upload na po yan. I-click nyo na lang kung ano yung zodiac sign nyo. Madali nyo na po mabasa. Dahil clear ko na tong phone ko. Okay na i-record nito. Yeah. So, Gemini, please give me current sitwasyon ng ating Gemini. And last two cards ng ating mga Gemini. One last card, Chart Angels. Thank you so much, Chart Angels ko. Gemini, currently, you are in a spiritual path awakening. Meaning, ito yung mga pinagdadaanan mo na alam mong para sa'yo. I don't know, no, feeling mo natapon ka at may mga tao ka na rin itinatapon. Ibig sabihin nun, current sitwasyon mo is mini-mirror mo na yung ginagawa nila sa'yo. Kung basura ang tingin nila sa'yo, basura din ang tingin mo sa kanila. May taong nakapokus sa'yo
tinitingnan yung bawat galaw mo. At yung taon to, bukod sa'yo, nagjo-journal siya, nagkikiping notes siya, at maaaring ikaw din nagjo-journal at may kinikiping notes ka, or hindi mo man ito isinusulat, nandito to, or kaya nasa FB mo, naka-only me, or sinesend mo yung sarili mo ng message. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Gemini for next week. Sunday to Saturday. Please, Tarot Angels. Ano po maaaring mangyari sa ating Gemini for next week? Oh, wow. Wow, bakit wow? May 10 of Swords because, ayan, brand new beginning. Yeah, financial new beginning, a lot of beginning next week. Okay, a lot of beginning next week para sa ating Gemini. Yup, may pagdadaanan ka muna na bagay na kailangan mong i-accept na defeat. Natalo na ako dito. Hindi ko na kailangan ipaglaban to. Tapos na ako dito. Lahat tayo, may mga bagay na kailangan isuko. Relasyon, negosyo, na kahit anong fix natin, hindi na magagawa ko. Hindi, lalo lang tayo nagkakasugat at lalo lang tayo nasasaktan. At yun mangyayari sa'yo next week. Dahil magkakaroon ka naman ng brand new beginning. Huwag mo na ilaban, no? Kung isipin mo na kailangan mo ilaban, wag. Number 10, 12, 1, 3 might be resonate. And 11, 11. So, magkakaroon ka ng good luck dahil tinanggap mo yung pagkatalo mo. Good karma din. Even so, mapipil mo pa rin na feeling trap ka sa isang bagay, pero ile-let go mo yon. Hindi ka naka-lack of direction, pero yun ang iniisip mo. Kasi syempre kakagaling mo lang. Maaring may new job ka na makukuha din. Lumabas siya kahit hindi ko naman siya sinashuffle. Thank you, Banji. Iwasan mo mag-limiting belief next week. Kasi may happiness towards sana doon. May reunion or coming home celebration for next week. Birthday, something like that. Thank you ulit, H&H Bars. Ang dami. Thank you po. Thank you so much po. Ayan. Maaring magkaroon ka rin ng teamwork, no, for next week, aking Gemini. So, iwasan mo lang yung limiting belief mo. Dahil, kung ano mo yung pinakawalan mo, natural lang na pakawalan mo para sa bagong yugto ng buhay mo. Okay? Nagpapapasok ka lang ng bagong blessing. Kasi nga, hindi na naka-align sa'yo yung mga dati. So, yan. Ating Libra. Not last but not the least, ating Libra. Thank you so much, H&M Bars. H&S Bars, yung Aquarius. Teka lang po. Yung Aquarius po kasi naka number 8 siya. Pero don't worry po. Teka lang. Pwede ko naman sabihin ulit yung Aquarius. Teka, yep. Libra, current situation mo is you're in a karmic situation. Thank you, Jai. Jazz, yan. Thank you, H&H Bar, yeah. May mga taong maraming naiinggit sa'yo at pinag-uusapan ka. May pinagdadasal ka na bagay. At may bagay ka rin na nahihiya ka. Kinahiya mo gawin or sa sarili mo magpakita. Something like that. So, yeah. Ang bigat na nararamdaman ko sa Libra. Ano ba yan? Yeah, mabigat ang nararamdaman ko sa Libra. Number 0 might be resonate. So, I start at 0. So, maaaring mag-travel ka for next week, aking Libra. May progress na mangyayari sa inilalaban mo ngayon kahit mabigat. So,
Marami kang pasanin, no? Marami kang pinagdadaanan at marami ka pang pagdadaanan next week. Magkakaroon ka ng anxiety, negative thinking, regrets. Sagittarius and Gemini might be resonate. Magkakaroon ka ng sleepless night. Kung ano ang pinagdadaanan mo, daanan mo ng Libra. Ibig ko sabihin, namnamin mo. Kasi may matututunan ka dito. Wag mo itong babaliwalain. Kasi after nito, naka 9 of Swords ka na, marerecognize mo ang sarili mo kung anong dapat mong gawin. Magkakaroon ka ng success. Ipipraise mo at hindi lang sarili mo ng ibang tao sa pinagdadaanan mo ngayon. Ay, talaga, nakawala ka doon. At magkakaroon ka ng advantage sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon at pagdadaanan mo next week. Okay? Dahil after mo, nagkaroon ka ng swords, 9 of Swords sa likod mo. Yung mga wands na nasa bit-bit mo, pero mo may swords ka na sa likod, may wands ka pa. Doon ka na magkakaroon ng start new. Magkakaroon ka ng mas malakas na loob. Napagdaanan ko na to. Nahirapan na ako dito. Gagawin ko na to. Ano pa mawawala sa akin? I will take a risk. Gusto ko mag-start ng bago. Hindi pala solusyon yung mawala sa mundo. Ang solusyon lang pala, iwanan tong mundo na to kasi sila naman dapat talaga mawala sa buhay ko. Parang ganon. Sila pala yung nagpapabigat. Sila pala yung nagbibigay sa akin ng negative mindset. Sila pala yung nagde-drain. Parang doon mo makikita na, teka lang, madali lang pala ang buhay, no, kung magiging totoo ka sa sarili mo. Thank you, Ma'am Janet. Pero hanggat hindi ko nilalaban yung gusto ko, bibigat at may swords pa ako sa likod. Okay? So, yun ang gagawin mo. Magiging full ka next. Thank you, Ma'am Janet. Next week. Mga end of week to. Gagawin mo magpapasaya sa'yo. Mag-i-start ka ng yung beginning as in 0. Okay. H&H bars. Tapos na kami sa Aquarius. Pero, tawag dito, sabihin ko sa'yo yung ito yung YouTube. Follow nyo lang po ako dyan. Pero ibibigay kita ng sneak peek sa Aquarius, no? Yung pagkabasa ko kanina, H&L. Sabi doon, sa Aquarius, buti tanda ko pa. Kasi nga parang ito yung, nangyari din sa kapatid ko. May tao ka, more on relationship siya yung nakita ko. Kasi hindi ako fixated sa readings ko. Yun yung lumabas. Yung taong mahal niya, meron, taong mahal niya, sure ko mahal niya, no? Hindi ko naman nararamdaman yun, parang more on collaboration sila. Tinitingnan ng partner niya, yung ibang tao sa phone. Tapos yung tao na to, hihiwalayan niya na. Kasi ito yung tao na, bakit mo ako girlfriend or boyfriend, iba pala yung titingnan mo. Nakakabigat to sa sa pagkatao niya, yun yung naaalala ko. Actually, talaga naaalala ko yun. Hihiwalayan niya yun dahil magkakaroon siya ng brand new financial. At parang mas aangat siya na wala tong taong to. Kasi parang etong taong to, kahit pumapasok siya ng trabaho at good moral siya, mataas yung kaalaman niya, nabababa siya. Pag naiisip niya, yung partner niya, is may tinitingnan na iba. At ayaw niya na nun, parang nagpe-pretend na lang din siya Kailangan mo lang gawin, isiwalayan mo siya para kung gusto mo makita yung karma niya agad at magkaroon ng agad ng financial abundance sa sarili mo. Kasi the more na hindi kayo nagbibitawan mag-isa dahil ayaw yata mag-take accountability nitong partner mo, maaaring hindi to para sa'yo. So, pwede mo naman i-private reading na lang kasi yun yung lumabas kanina. Maaaring tao dito,
hihilahin ka nito, hindi siya magte-take accountability, sabihin na hindi ka niya na mahal, may iba siyang tinatangi, or unahin niya ibang tao kaysa sa'yo, is hihilahin ka niya pababa. Yung confidence kasi ng isang tao, lalo na kung may partner, is nakukuha natin sa partner natin. Ngayon, kung hindi natin bibitawan yon, kahit na sabihin mo na, ay, for ano ka, sabihin natin na tataas sana yung posisyon mo, or magtatrabaho ka sana sa ibang lugar, tataas sana yung sahod mo doon, hindi mo magawa dahil mangunahan ka ng kaba, at iisipin mo to, yung ganyan, paano kung ganyan. Pero, etong taong to, ilang beses mo na nahuhuli yung chinecheck niya sa online, no? Or chinecheck mo yung messages niya, nakikita mo yung mga recent search niya, nakikita mo, kailangan mo na siyang pakawalan. Kasi ganito nga yun. Kung ikaw makikipaghiwalay dahil walang take accountability yung partner mo, hindi ka makakarma nun. Siya yung makakarma doon. Ngayon, kung yung partner mo yung makikipaghiwalay sa'yo, ayaw mo siya bitawan noon pa, ikaw yung makakarma doon. Hihilahin ka niya pababa, hihilahin ka niya ng hihilahin pababa, at hihilahin mo siya pababa. Kasi walang trust doon, di ba? Ngayon, kung nag-take accountability to, partner mo, sinabing hindi na kita mahal, patawarin mo ko, iba talaga yung mahal ko. Huwag kang hangad na makarma siya. Siyempre sa'yo muna yon, dahil yung feelings mo, pero hindi karma yon. Pinakawalan mo siya nung nagpaalam siya ng maayos Akala mo lang yon, huwag ka magbibictim mentality. Ang mangyayari kasi doon, nung pinakawalan mo siya, tinanggal mo yung karma mo sa buhay mo. Akala mo nakakarma ka dahil hindi ka masaya, hindi. Tinanggal mo siya. Yung self-doubt mo, yung self-natakot mo sa sarili mo, tinanggal mo siya. So, ba't mo isipin na karma ka? Hindi ka nawalan. May pinapapasok ka na tao na para sa buhay mo. Nakatulad siya na may pinapasok sa buhay niya. So, wag ka na maghihintay ng karma nila. Kasi nag-take accountability naman siya Hindi ka naman pinatagal na lokohin ka ng lokohin na mahal kita. Tapos pagtingin mo, hinahanap niya yung taong totoong mahal niya sa iba-ibang babae. Mahuhuli mo sa trabaho niya, may ibang kasama. Nakikita mo sa tiyan, may ibang kachat. Kasi hinahanap niya yung ganong muka. Okay? So, pag siya yung nag-take accountability, wala kayong karma doon. Oo, masasaktan ka sa una. Pero, doon mo na mararanasan kung ano ang tunay na pagmamahal na kailangan mo. Hindi na pala kailangan logical. Kailangan mo na rin pala dito. Kasi kulang pala ng puro dito at hindi pwedeng puro dito. Yun yung maiisip mo. So, lahat, thank you so much. Hindi nyo kasi dapat isipin na lahat yung third party, guys. Ha? Lahat ng third party ay sila yung talagang third party. Minsan kahit sabihin natin naka-in relationship ako, tapos may mahal na iba yung taong mahal ko, pero ayaw ko siya pakawalan, sasabihin ko, yun yung kabit. Yun yung mahal. Ano mangyayari nun? Pag nagpabuntis ako at nagpakasal ako sa taong to, dahil pinilit ko, dahil mahal ko pero hindi niya ako mahal. Pero, dahil nga, kinokonsensya ko siya, ang mangyayari doon, yung karma namin, pati na magiging anak ko, hindi nila makukuha yung proper na pagmamahal ng ama. Kasi nga, pinilit ko yung bagay na hindi talaga para sa akin. Guys, hindi porket na nagpakawalan tayo pati. Halimbawa, pinakawalan ko naman yung lalaki. Alam ko hindi ako mahal. Pero naghintay ako ng karma niya. Ba't ko hihintayin yung karma niya? Hindi ba dapat nakatingin at nakapokus ako sa sarili ko na, teka lang. Pinakawalan ko to yung taon to. Kailangan mahalin ko ang sarili ko. Dahil hindi ako pwede umasa may magmahal sa akin ng iba. Dahil ayoko na ng partner na panakip butas na lang. Gusto ko mahalin sarili ko, kilalanin ang sarili ko. Kung nakita ko silang masaya, hindi na ako hiling na sana maghiwalay din sila. Kumbaga dapat isipin ko na lang, kung nahanap ng dating ex ko yung totoong pagmamahal, I'm sure ako din dahil ako, hinayaan ko siyang pakawalan ng taos puso. Kasi hindi lahat ng tao para sa atin. Hindi bagay ang tao, guys. Kung magmamahal kayo, tatandaan nyo, alam nyo paano pakawalan pag hindi na tayo mahal. Kung ayaw mag-take accountability ng isa, at nakikita mo hinihila ka pababa, pero ayaw mo makapaghiwalay dahil sa reputasyon, hihilahin ka pababa niyan. Dahil wala kang confidence, wala kang pagmamahal sa sarili mo, hindi mo nakikita na dapat mo mahalin ang sarili mo, titingnan mo sa salamin ng sarili mo. Anong kulang sa akin? Which wala naman talaga. Pero ayaw mo lang pakawalan yung tao
na hindi ka na mahal. Kasi, hindi naman kasi siya nagsabi, hiwalay na ako, ikaw makipaghiwalay. Kasi, nawawala ka na sa sarili mo eh. At pag nawawala ka na sa sarili mo, guys, ano yung pinakamagandang gawin mo? Hanapin mo mismo, ikaw mismo hahanap sa sarili mo. Pero hindi mo mahanap yun. Nakasama mo yung taong to, nakalaban mo. Kalaban mo na siya, guys, hindi mo na partner pag hindi ka na mahal. Mararamdaman mo na yung coldness nun kahit na sabihin mo, single bed kayo na dalawa para lang magkatabi kayo, hindi mararamdaman mo na. Tandaan niyo yung pagmamahal na yon. Hindi siya okay. Kailangan mo nang mahalin sarili mo, step aside. Maniwala kayo, hindi lahat ng tao to sa third party. Sila yung kontrabida. Minsan, sila pa yung way para mahanap natin yung totoong pagmamahal, yung klaseng pagmamahal. Kasi hindi tao, huwag nyo hanapin yung tao, guys. Diba sabi nga natin, kung mahilig kayo sa mataba, piliin nyo yung mataba. Huwag kayong mag-shota ng payat dahil lang maganda yung mukha nun, as patabain nyo. O kaya kung mahilig kayo sa payat, dahil maganda yung mukha nun, pipilitin yung papayat, ay hindi. Hindi porket gwapo to, ito yung gusto mong tao, kailangan pilitin mo na ganun din siya. Ganito ko magmahal, ganito mo kumahalin, hindi pwede. Ang titingnan mo kung anong klase yung pagmamahal ang gusto mo. Huwag mong titingnan yung tao na ito yung mukhang gusto ko, dapat maging accountability ka, dapat ganito ka, hindi. So, kikilalanin mo. Hindi yung face value. Kung ano siya. Okay? So, sana nakatulong to sa inyo, guys. Balang araw mag-online ako na parang tarot and talk naman ng self-to-self, no? Ng ganito. Para hindi naman puro tayo sa maaaring mangyari in the future. Wag din tayo fixated, let it flow. Ngayon, yung mga guidance na binibigay ko, kung sinabi ko nga na ganito mangyayari, prepare for that. Or pwede kang gumawa ng choices para mabago yon. Kasi hindi ako Diyos, hindi ako may hawak ng destiny. Kahit si God, alam niya na tayo ang may hawak ng choices. Kung binigyan tayo ni God, kung ano man ang pinapaniwalaan nyo, rinirespeto ko yon. Shinto, Buddha, Allah, kung ano man yung pinapaniwalaan nyo, tatandaan nyo, kung binigyan kayo ng ating Creator ng magandang outcome, pero ang pinipili nyo ay same cycle, hindi kayo makakaalis dyan. Hindi natin pwede isa-isa sa ating Creator yung mga nangyayari sa buhay natin. Kung ang chino-choice natin is mag-stay sa bahay. Yung supposed to be na meron tayo mga partnerships sa labas na makikilala tayo. Halimbawa, makikilala ko ba kayo kung nandito ako, guys, na nag-online ako, na tinatamad ako, na umuulan ayoko. Hindi ko kayo makikilala. We make a choice. Paano mababago yung mundo? Hindi ko kailangan maging presidente. Hindi mo kailangan maging presidente. Hindi mo kailangan maging hero. Hindi ko kailangan maging hero. Ikaw ang hero sa buhay mo. So, ikaw ang dapat mag-make ng choice. Ang ating Creator, may binigay yan ng magandang daan. Ikaw pa rin po ang mag-choice kung yun ang gusto mong daan, kung pahirapan na daan, or you will follow your own path, your intuition, kung ano ang nasa puso mo. So guys, make a better choice and buy. Sa lahat nga ng gusto ng ng private reading, pwede naman i-PM nyo na lang po ako. So, yep, check ko yung energy nyo pag hindi naka-align. Promise, ibabalik ko naman yung pera nyo. Sa tagal ko po dito, lahat alam nila, binabalik ko yung pera pagka hindi naka-align. So, bye-bye.